Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Ito may mamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nakaka-depress yan. Mahirap na. Baka buhay ang mawala dahil sa depression. Problema to, guys. Aray ko. Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, pupunta lang tayo ng Antipolo. Ikot lang tayo. Di tayo nakapag-ride ulit dahil maulan na. Ikot-ikot lang, tapos di pa tayo nakapag-vlog. So gagamitin natin itong ating ZX4R. Dito muna yung ating ADV at yung ating Rouser. Yung Rouser na diskarga na yung baterya niyan, kaya hindi ko magamit. Katagalan na rin kasi almost 4 years na ata or 3 years yung kanyang baterya. Kailangan talagang palitan. So before tayo umalis, pray muna tayo. Our Father in Heaven, thank you for this day, Lord. Thank you for the blessing po, Lord, sa pang araw-araw po, Lord. Lord, I pray po, Lord, na ingatan na po ako sa aking pagmamaneho po, Lord, papunta sa aking pupuntahan po, Lord. Ganon din po sa aking mga kasabay po, Lord. Give us strength, wisdom and knowledge po, Lord, sa pagmamaneho. This is all our prayer po, Lord. We lift up everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's go. Pag-usapan din natin yung nangyari sa Zambales. Yun viral ngayon kay Miss Yana, yung lady motor rider na motovlogger. Ito naman is insight ko lang. Hindi ako basher. Wala rin akong kinakampihan sa kanila. Okay, sige. Pag-usapan natin yan habang tayo ay nabiyahe. Okay, let's go. Angas. Blinking na pala yung ating gasolina. Pag-asa lang tayo sa Antipolo, since mas mura lagi doon ang gasolina compare sa Quezon City. Ay no? Hindi ko alam bakit sobrang mahal ng Shell. Ang mura na nung karamihang brand like Petron, Uni Oil, pero sila hindi nagmumura. Sana all laging mahal. Aray ko. Sa panahon kasi ngayon, hindi na practical magpagas sa mga mamahalin eh. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon? Ang 1 litrong gas sa Shell 69 ata, pero sa iba merong 56, may 54. Sa Fairview nga meron pang 50, 49 eh. Diba? Lalo na yung mga rider natin na Lalamove, Food Panda, kung saan makakatipid, eh doon sila. Kahit tayo, doon din tayo sa mga katipid. Kaya naghahanap tayo ng mga gasolinahan na mura. Syempre yung trusted din na gasoline station. Kasi may ibang gasoline station na may kasamang tubig, kaya pumapalya yung motor natin. Maluwag ang katipunan. Okay guys, pag-usapan natin yung about sa nag-viral na lady rider sa Zambales, si Miss Yana. Okay, wala tayong kakampihan, wala tayong kinakampihan, hindi rin tayo basher. Ito ay insight ko lamang. Okay guys, parehas silang mali, pero dapat nagbigayan na lang sila. Unang-una, kung may nahon tayo, hindi tayo magkakaroon ng problema. Tapos dun sa video, pagtigil niya, ang sabi niya, uy, tumigil yung pick up. Ayan na yung pick up. Pagsasapakin natin, dun pa lang mali na. Tapos i-upload mo pa. Okay sana kung di mo na lang in-upload, diba? Meron pang isang video kay Boss Carl na humihingi na sila ng pasensya dito kay sir na naka-pick up. Kaso yun, ayaw paawat ni Miss Yana. Talagang galit na galit, gigil na gigil. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na always put God first bago tayo umalis ng bahay. Pray tayo. Pag pray natin yung mga kasabay natin,
iwanan natin yung ego natin sa ating tahanan at ang dalahin natin ay mahabang pasensya. Uy, ang lupet. Basta guys, lagi lang tayo maging mapagkumbabang tao para hindi tayo mapaaway. Kaya nga tayo influencer, mag-influence tayo ng mga magagandang bagay, hindi yung mga problema o ikakasama natin. At syempre yung ikakasama rin ng mga taong nanonood sa iyo. Tapos ngayon humihingi naman siya ng apology, nagsasorry siya dun sa naka-pick up. Pero kung mapapansin nyo or napanood nyo yung video, ito yun. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. Parang hindi siya sincere sa kanyang pagsusorry sa kanyang public apology. Pero di naman natin kilala di ba? Baka ganun talaga siya mag-sorry. So ayun lang guys, maging mahinahon lang tayo sa kalsada. Habaan nyo yung pasensya nyo. At unang-una, try muna kayo bago kayo umalis ng inyong mga tahanan or bago nyo hawakan ng inyong mga manipela. Yan. Kasi iba ang power ng prayer. Powerful yan guys. Ang ganda naman itong sasakyang to. Porsche boy. Sheesh. Okay guys, ingat kayo lalo na yung mga nagmumotor. Dahil umuulan lagi around 4:30 hanggang 5:30. Lagi kayo magdala ng kapote. Ayun madilim na naman ang kalangitan. Mukhang papatak na naman ang ulan. Let's go. Madilim na naman ang kalangitan. Dala na rin kayo ng Crocs nyo para hindi mabasahin yung mga sapatos. Bigla na lang nabuhos yung ulan na yan. Kaya laging ready tayo. Traffic o pa Marikina. Gaspol. Blinking yung gas natin. Paggas na tayo. You tell me. You tell me. Ayan, ang cute tuloy. Ayan tuloy, nag-viral yung you tell me niya. Pero in fairness laki ng kita niya doon, no? Ang laki ng doon, engagement nun. For sure, kumikita siya ng 50 to 100k dun sa video na yun. Kaso nga lang, pangit yung way ng pag-income niya. Kasi binabash siya ng buong Pilipinas. Mahirap yan galit sa'yo lahat ng tao. Nakaka-depress yan. Kaya sa mga nagko-comment at mga nambabash, awat na. Kasi mahirap na, baka buhay ang mawala dahil sa depression. Lahat naman tayo ay nagkakamali, kaya patawarin natin ang kanilang mga kasalanan. Pagas muna tayo dito guys sa Petron. Ay 56 lang dito. Yon, XCS boy. Okay, let's go. Nagpagastan tayo ng 250 pesos. Meron ulit tayong 3 bar.
Dahan tayo ng cake to go. Bili lang tayo ng cake. Kasi birthday ngayon ay Tita Noy. Oh, one traffic. Buti na lang hindi pa umuulan na. Dahil wala tayong dalang kapote. Sarili lang natin ang dala natin. Ang traffic. Ang problema ko lang guys, paano ko dadalahin yung cake? Wala akong lalagyan. Ay, malapit na tayo. Nasaan na ba yun? Where are you? Cake to go. Cake to go. Ito. Tingin tayo ng masarap na cake. Dito lang, sir. Bibili lang ng cake. Kasha naman, no? Kasha? Oo. Kasha. Baka kasi umalis tong sasakyan. Kaya hanapin tayo. Bili lang tayo ng cake, tas punta na tayo doon. Alright, problema to guys. Aray ko. Saan ko to ilalagay? Shush. Pag hindi dito, hindi, tanggalin ko na yung jacket ko. Lagay ko dito. Di ba? May nakuha akong diskarte guys. Yan oh. Oh, di ba? Sana lang matibay. Pero mukhang matibay, may tape naman eh. Dahan-dahan lang tayo para hindi magalaw. Tsaka check natin ng maayos. Okay pa. Let's go. Mukhang di naman sasabit pagka sumisingit tayo, no? Ayan na, ang traffic guys, ang lala. Matutunaw ang aking cake. Huwag niyo akong dikitan, baka masira yung cake. Ito ang mahirap sa big bike. Wala kang paglagyan kahit ano. Walang dadampot ng cake ko. Pag nalaglag to, bili tayo ng bago. Sayang ang kwarta. My cake bro. Muntik na sumabit yung ating cake. Paano kumaambon na? Thank you. Hindi niya tayo napansin kaya bumamba tayo. Whew! Pinagtitinginan yung ating setup Okay pa yung cake. Abot. Okay guys, at dito ko na rin muna tatapusin ang aking vlog. Thank you for watching. Always ride safe and put God first. Ayan, habaan natin ang pasensya sa kalsada guys para iwas sa aberya at road range. Okay, thank you guys. Peace.